And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan at sa video ito mga kapatid ay pag-uusapan po natin itong gaganapin bukas na hearing diyan sa my House of the Representatives. Na kung saan mga kababayan ay ipapatawag po bukas ang mga vloggers na di umano'y nagpapakalat ng mga fake news. And ito pa mga kababayan majority sa mga dadalo bukas mga kapatid ng mga vloggers po ay mga DD shits ng mga vloggers. Diba? Mga DD shits po mga kababayan. Yung majority na dadalo bukas sa gagawing pagdinig ng House of the Representatives. Kasi nga ba naman mga kababayan grabe naman kasi talaga bumira itong mga DD shit vloggers na ito sa mga congressman na nag-iimbestiga mga kapatid sa EJK na nangyari noong administrasyon ni former President Duterte. Pero ganun pa man mga kababayan, in my personal opinion mga kapatid, bilang pro-admin na vlogger, hindi po ako Marcos loyalist pro-admin po ako. Linawin ko lang sa inyo. Bilang isang pro-admin na vlogger mga kapatid, hindi po ako sang-ayon sa ginawang ito ng ating mga congressman. Kung saan mga kababayan talagang nag-effort pa sila na bumuo ng na komite para sa investigasyong ito na gaganapin nga bukas. Kasi mga kapatid, nung mga nakaraang araw kasi nanood ako ng live ng mga DD shits na ito. At binibida ng mga vloggers na ito mga kababayan yung kanilang mga imbitasyon na natanggap galing nga sa House of the Representatives. At na-realize ko lang mga kababayan habang tumatakbo yung kanilang mga live stream, alam mo yun, mas lalo silang nagkakaroon ng nagkakaroon sila ng paraan kung paano siraan ang administrasyon ni President Marcos sa pamamagitan mga kapatid doon sa mga invitation na pinadala sa kanila ng House of the Representatives. Diba? Ginagamit nila yung invitation na yun mga kababayan para ipamukha sa kanilang mga viewers na di umano ginigipit sila ng administrasyon ni President Marcos. Di umano, binubusalan sila mga kapatid ng administrasyon ni Bangag. Diba? Yon ang claim nila mga kababayan. Na wala na daw hustisya, wala na daw freedom of speech, dito sa ilalim ng Marcos administration. Diba? Kaya sabi ko, maling-mali yung ginawang ito ng mga taga-House of the Representatives. Ito mga kababayan, personal opinion ko lang ito bilang pro-admin na vlogger Kasi nga mga kapatid, nagkakaroon tuloy ng ideya itong mga DD shits vloggers na ito kung paano nila sirain ang imahe ni President BBM. Kasi mga kababayan, kahit sabihin natin na yung imbitasyon na yon ay galing po sa House of the Representatives mga kapatid. Pero yung backfire kasi, sa pagpapadala ng House of the Representatives ang imbitasyon sa mga vloggers na ito, diretsong tumatama mga kababayan sa administrasyon ni PBBM. Hindi nila ina-address diretso mga kapatid dito sa House of the Representatives. Kumbaga, si BBM mga kababayan, yung kanilang sinisisi na di umano'y ginigipit sila, binubusalan sila. Diba? So sabi ko, sablay itong ginawang ito ng House of the Representatives. Hindi dapat ganito. Kasi nga mga kababayan, kung meron silang kung meron silang hinanakit dito sa mga vloggers na ito na inaatake sila at pinipersonal sila, pwede naman sanang idaan ito mga kapatid sa legal na proseso. 'Di ba? Pwede naman sana silang mag-file ng kaso sa kung sino mang vloggers na yon na nagpakalat ng fake news laban sa kanila. 'Di ba? Kasi mga kapatid, kung titingnan natin gagawa sila ng investigasyon. Hindi ko tinitira ang House of the Representatives kundi
sinishare ko lang sa inyo mga kababayan para mas malinaw tayo, no? Sinishare ko lang sa inyo yung aking nakikita dito sa naging action na ito ng ating mga congressman. Kasi mga kababayan, ganito yan. Bukas magsasagawa sila ng hearing, di ba? Ngayon, pag may na-confirm sila na may vloggers nga doon na nagpakalat ng fake news, anong ending mga kapatid? Magfa-file din naman sila ng kaso sa korte. 'Di ba? So bakit kaya mga kababayan na imbis hearing yung gawin nila na kung saan meron itong damage na nakikreate mga kapatid laban sa administrasyon ng PBBM, bakit kaya hindi na lang nila direktahin, no, yung mga vloggers na yon na bumibira sa kanila at file nila ng kaso sa korte na mismo? 'Di ba? Bakit kailangan pa natin ng hearing? And ito mga kababayan, ito pa ang mas malupit. Yung tawag nito, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte na kung saan meron ng mga nag-file ng meron ng nag-file ng mga petition, no, na ma-impeach si Sara, hindi nila binigyan ng oras. Itong mga vloggers na ito mga kapatid, gusto nilang pag-aksayahan ng oras na kung saan hindi naman talaga ito makakatulong ng malaki sa taong bayan. 'Di ba? Nandyan yung impeachment, no, nakabinbin. Dapat 'yun ang priority ng ating mga congressman. 'Di ba? Kasi yan ang yan yung inaabangan, no, ng mas nakararami. Dito kasi mga kababayan sa gaganaping hearing, no, sa tingin ko lang sa personal ko lang na pananaw mga kapatid, no, more on hinanakit ito ng mga congressman, no, na binibira nito mga vloggers na ito. 'Di ba? And meron na ako mga nasa-site diyan ng mga congressman mga kapatid na siguradong magrarant bukas sa gaganaping hearing na ito dahil nga pinipersonal sila ng ibang mga vloggers diyan. At kung banatan sila ay talagang sagad-sagaran. 'Di ba? Pwede namang daanin diretso ito sa legal na proseso mga kababayan. Bakit hindi na lang nila idaan sa ganon? No, bakit kailangan pa nilang magsagawa ng hearing, mag-aksaya ng oras? 'Di ba? Sa akin kasi sabi ko mas tawag ito, mas pinapalala lang nila yung sitwasyon. Kasi nga habang tumatakbo yung hearing na yan mga kapatid, no, mas lalong manggagalaiti yung mga supporters ni Duterte. 'Di ba? Gusto natin ng katahimikan 'Di ba? Kapayapaan yung gusto natin, pero dahil dito sa gagawing ito ng House of the Representatives, no, kung tutuusin mga kapatid, mga mababang klase na yung mga vloggers na yan, no? Mababang uri na yan, no? Hindi nila madadamage diyan si Digong. 'Di ba? Yung mga vloggers, wala yan, no? Walang puntos yan, no? Kung ang target nilang kung ang aim talaga nila dito is mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng AGK, 'di ba? Walang kwan yan Gusto lang nilang makabawi. Alam mo yun, sa analyzation ko kasi mga kababayan, ginagamit lang nila itong hearing na ito para makabawi sila dito sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news laban sa kanila. Na kung saan, para sa akin lang, hindi ito ang tamang paraan. No? Kasi pwede naman nilang filean ng kaso isa-isa yan, padalahan ng notice ang YouTube para ma-take down yung mga channel. Tapos, di ba? At kung may iba pa silang concerns about fake news, may cybercrime law naman na tayo. Pwede nilang gamitin. No, pwede nilang i-apply laban dito sa mga fake news vloggers na ito na sinasabi nila. 'Di ba? Hindi yung nag-effort pa talaga na magkaroon ng hearing na kung saan hindi naman talaga yan dapat pina-priority sa panahon ngayon Ang mas dapat i-priority mga kapatid yung impeachment ni Sara. Doon ako mas may pake, no? Sa impeachment. Hindi dito sa mga vloggers na ito kasi small time lang yan no? Small time lang yan mga kababayan. Kahit ipakulong nila lahat yan, no? Hindi pa rin makakaapekto yan dito kay Digong. 'Di ba? Walang panama mga kapatid. Pero pag impeachment ni Sara yung i-priority nila, yun talaga. May impact yun mga kababayan. Kasi yung mga vloggers na yan,
Sumusunod lang din naman sila kung anong inuutos sa kanila. Kasi yan, sa nakikita ko majority ng mga vloggers ni Duterte, mga babayan, mga bayad yan eh. Oh. Kung ano lang din yung inuutos sa kanila, gaya nga ng claims ng mga kuwan na ito, no? Ng mga tawag nito, ng mga congressman na bayad daw ito, no? Binabayaran, may tao daw sa likod nito, di ba? Alam mo, paggigipitin mo yan sila, ipakulong mo yan sila, later on, meron pa rin mga vloggers na naman ang susulpot yan sa social media at gagawa din ng tulad ng ginagawa nila. So, pointless, di ba? Pointless mga kapatid. Oh. Mauulit lang at mauulit yan. Di ba? Naubos na oras sila sa kakaimbestiga dyan, wala din naman sila makukuha dyan ng mga, alam mo yun, mga class A na mga information kung. Tsaka, yung mga yan, hindi aamin yan. Di ba? Hindi aamin yan. Gagamitin lang kayo ng mga yan para ipamuka nila sa taong bayan na ang tawag nito, ng administrasyon ni PBBM ay malupit. No? I-reverse kayo ng mga yan. Yun ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Kaya pointless yung hearing na yan, mga kapatid. Disagree ako sa nasabing hearing na yan bukas. Di ba? Kayo, mag-isip kayo. Oh. Dahil dyan, mas lalong magiging hati-hati ang bansang Pilipinas. Oh. Walang pinagkaiba tong magiging senaryo bukas, mga kapatid, ano? Walang walang pinagkaiba yan sa naging senaryo noong si Badoy at si Eric Celis, no? Ay pinatawag dyan sa House of the Representatives. Walang pinagkaiba yan bukas, mga kababayan. Ganon din ang magiging senaryo dyan. At pagkatapos ng hearing na yan, mga kapatid, mas lalo pa, no? Mas lalo pang titindi yung gagawin ng mga yan, no? Parang si Roque, di ba? Nung dumating sa hearing ng House of the Representatives, akala mo kung sinong hindi makabasag ng baso, pero after ng hearing, kung bumira siya, mga kababayan, grabe. Ganon din ang gagawin ng mga yan bukas. Oh, mas lalakas ang loob ng mga yan, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Buti sana kung sila, itong mga congressman lang natin ang titirahin ng mga yan, hindi eh. Diretso kay BBM yung atake niyan. No? Ganito ginawa ni Bangag sa amin, ginipit kami, tinanggalan kami ng kalayaan na magpahayag ng aming mga saloobin, di ba? Ganon yan, mga kapatid. Wherein kung idadaan na lang sana nila, no, nitong mga congressman na talagang nabiktima ng fake news, itong mga vloggers na ito, idadaan na lang sana nila sa legal hindi naman sa sinasabi kong illegal yung gagawin nila bukas, ano. Pero kung idadaan na lang nila sa legal na pamamaraan, no, which is yung pag-file ng kaso doon sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news laban sa kanila, di tapos. Oh, the rest ibigay nila sa NBI kasi may cybercrime law naman na tayo. O di NBI na ma-manage niyan, di tapos. 'Di ba? Kaysa naman sila yung bibida diyan, edi mas lalo lang manggagalaiti sa kanila at mas lalong magpapakalat ng fake news yan yung mga vloggers na dadalo bukas dyan, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Ay nako, 'di ba? Sana pinag-isipan man lang. Meron pang mas magandang pagtuunan ng pansin at yun nga yung impeachment ni Sara. Hindi yan. Hindi yun dapat priority yung mga vloggers na yan. Wala yan. Small time lang yan, mga kapatid. No? Small time lang yan. Ang big time yung impeachment. Oh, 'di ba? Gusto niyong birahin si Digong. Oh, gusto niyong birahin si Duterte. Oh, yung impeachment ni Sara. Yung talaga. Manggagalaiti si Duterte doon, pero yung mga vloggers niya, no? Nako. Hindi kawalan kay Duterte yan. Kaya nilang magbayad, no? Kaya nilang magbayad ng iba pang mga vloggers para birahin ang administrasyon ni BBM. Dapat think twice before you throw the dice. 'Di ba? Ganon dapat. Hindi yung padalos-dalos kayo eh. Porkit na-hurt yung ego nyo, no? Filean nyo na lang ng kaso. Tapos ang problema. Patanggal yung mga channel nila, mga page nila. Oh, tapos ang problema. Ganon din naman ang ending eh.
after ng investigasyon nyo dyan, pupunta pa rin naman kayo sa korte. Eh di bakit kayo hindi lang kayo dumiretso sa korte? Ulitin ko, hindi ko binibira ang mga congressman natin, mga kapatid. Ang sa akin lang, ang concern ko lang dito is hindi kasi sila yung nasisira talaga dito. Ang nasisira talaga dito, mga kababayan, is yung administrasyon ni BBM. 'Di ba? Si BBM talaga ang binabalikan, no? Ang backfire nitong ginawa nilang ito, nagba-backfire po ito kay President Marcos, hindi sa kanila. Kasi administrasyon ni BBM to eh. At si Marcos talaga ang gusto nilang pabagsakin. Oh. Anyway, mga babayan, hanggang dito na lang. Nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon. Huwag kalimutang i-like ang ating video. No? At mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.